Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Hindi lang ang leader na si Won-jin at Chang-shin ang nagulat sa kanilang nasaksihan, maging ang mga kasama ng ating bida ay hindi rin makapaniwala sa kanyang kakayahan. Paano raw naging posible para sa isang bata na wasakin ang ilusyon ng ganun kadali, bukod pa rito ay isang maliit na punyal lamang ang kanyang ginamit. Sumagot naman ang ating bida na hindi niya raw binasag ang ilusyon, gumawa lang siya ng maliit na puwang dito na sapat para makalabas sila. Huminto sa pag-uusap ang grupo nang marinig ang boses ng leader na si Won-jin, at habang nasa likod ni Chang-shin ay tinanong nito sa kanila kung sila nga ba ang ikapitong grupo. Mabilis namang kinumpirma ng binibining si Tang Miryo na sila nga raw ang ikapitong grupo, at nang tanungin niya pabalik ang lalaki sa pagkakakilanlan nito, ay sinabi ni Ijon na may simbolo ng mga tang ang suot ng lalaki sa kanyang ulo. Hindi sumagot ang lalaki sa tanong ng binibini pero malaki ang pasasalamat niya na hindi totoo ang mga sinabi ni Chang-shin, na posibleng inatake ang grupo ng mga bandido, o ng mga mababangis na hayop. Napangiti na lang ang ating bida sa mga sinabi ng leader, at agad nitong ipinaliwanag na naligaw raw sila sa loob ng ilusyon ni Chang-shin, pero dahil rin daw sa iniwang marka ng lalaki sa lagusan ay mabilis nilang nahanap ang daan palabas. Labis na nagulat ang mga kasama ng ating bida sa kanyang mga sinabi, dahil hindi nga ganito ang mga nangyari sa loob ng ilusyon, pero mukhang may dahilan daw ang kasama nila kung bakit niya ginawa ito kaya't pinili na lang nilang manahimik. Samantalang nagtataka si Chang-shin sa ginawang pagtatago ng binata sa totoong mga nangyari, ay naisip ni Yeon Myung na maaaring nakatanggap ng utos ang lalaki sa mga elder ng angkan, pero hahayaan niya muna ito sa ngayon dahil isa pa lang naman itong hinala. Ngunit pag natapos na ang kompetisyon, at napatunayan niyang nakipagsabuatan si Chang-shin sa mga elder ng angkan, ay ililigpit niya hindi lamang ang lalaki, kundi ang buong angkan ng mga jegal. Ilang sandali pa humingi na ng paumanhin si Chang-shin sa nagawang pagkakamali, at mabilis na tumakas dahil kailangan niya para suriin ang nasirang ilusyon. Nang makaalis na ang lalaki ay muling nagsalita ang leader at humingi ng pasensya sa grupo sa pagkakamaling nagawa ng guro. Bagamat nagkaroon ng kaunting problema ay malugod niyang binati ang lahat sa pagdating ng ligtas. Nagpakilala ang leader bilang si Tang Won-jin, isang miyembro ng brigada ng Bongwi, at ang mamamahala sa magiging pagsasanay ng kanilang grupo sa kabuuan ng kompetisyon. Ang brigada ng Bongwi ay isang puwersang militar na direktang pinamumunuan ng nakaraang batang pinuno ng angkan ng mga tang. Ang bawat isa sa miyembro ng brigada ay may kahalintulad na lakas sa isang opisyal ng angkan, at isa ito sa pinakamalakas na grupo ng mga tang. Nang marinig ni Miryo ang mga sinabi ng leader ay naalala nito ang balita na nawala raw ang buong brigada, at nalalaman rin niya na ang ina ni Yeon Myung na kilala sa tawag na Poison Phoenix ang dating namumuno rito. Hindi naman nagulat ang ating bida sa impormasyong ibinahagi ng leader, pero naging interesado ang binata sa isasagot ni Won-jin, nang tanungin niya ito kung bakit hindi na muling bumalik pa ang brigada sa angkan. Maraming taon na ang nakakalipas, ay buong tapang na lumaban ang brigada para protektahan ang kanilang master, ang batang pinuno na kilala sa tawag na Poison Phoenix, laban sa Demon Lord ngunit natalo sila ng walang kalaban-laban. Dahil hindi nila nagawa ang kanilang tungkulin na protektahan ang anak ng dating pinuno, ang naging tingin nila sa kanilang mga sarili ay mga makasalanan na walang karapatang bumalik pa sa angkan ng mga tang. Mabilis rin namang binago ng leader ang paksa at sinabing, dito na natatapos ang kanilang pagpapakilala, kaya't kailangan na nilang makinig ng maayos para sa magiging patakaran ng kompetisyon. Gaya ng kanilang nalalaman, ang unang taon ng kompetisyon ay gugugulin sa pag-iensayo ng mag-isa, at maaari raw silang magsanay sa kahit anong paraan nila gustuhin, bukod pa rito ay makakatanggap din sila ng libro, at pagtuturo sa martial arts base sa kanilang mga abilidad. Dahil sa mga sinabi ng leader ay nagkaroon ng interes ang binibining si Yuri sa maalamat na teknik ng kanilang angkan, at tinanong kung kasama rin ba ito sa maaari nilang matutunan.
Ang 10,000 Heavenly Flower Rain, na tinutukoy ng binibini ay ang teknik na misteryosong nawala sa panahon ng pananakop ng Demon Lord. Ayon kay Wonjin, ang maalamat na teknik ay maaari lang ibigay sa magiging batang pinuno ng sekta, bagamat hindi kumpletong nalalaman ng kahit sino ang kabuuan ng teknik, ay may sapat na impormasyong naipasa ang mga elder tungkol dito. Samantalang nagpapaliwanag ang leader, ay napaisip naman ang ating bida tungkol sa pinag-uusapang teknik, base sa kanyang nalalaman ay nagagawa nitong magamit ang maraming bilang ng lihim na sandata gaya ng isang bagyo. Malaking araw ang pagkakatulad nito sa kanyang teknik sa pagkontrol ng mga espada, kaya't maaari niya raw itong subukang gayahin sa ibang pagkakataon. Maya-maya pa ay muling nagpatuloy ang leader sa pagpapaliwanag, bagamat may tsansa ang bawat isa sa kanila na malaman ang impormasyon tungkol sa teknik, ay wala raw kasiguraduhan na matututunan nila ito ng buo. Nasabi na rin daw ng leader ang lahat ng kailangan nilang malaman, kaya't simula sa oras na ito ay kailangan na nilang magsanay mag-isa o magkakasama. Nagulat naman ang grupo nang tanungin ni Tang Yuri kung saan sila mananatili, dahil kailangan nga raw nilang matutong maging independe, at gamitin ang kabundukan para mabuhay. Nagkaroon naman ng maikling usapan ang mga kasama ni Wonjin sa kanyang likuran, at habang nangyayari ito ay idinagdag ng leader na hindi raw sila lalakas, kung hindi sila magiging pamilyar sa marahas na kapaligiran. Hindi nagustuhan ng leader ang mga sinabi ng kanyang mga kasama sa naging reaksyon ng grupo, kaya't isa-isa niyang binutukan ang mga ito kasabay ng pag-uutos sa mga bata na umpisahan na ang pagsasanay sa paraang gusto nila. Pero sandaling natigilan ng lahat ng magsalita ang ating bida, at tinanong nito kung may paraan daw ba na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay samantalang nagsasanay. Dagdag pa ng binata, sa kanyang palagay ay hindi raw mahalaga, at hindi rin makakatulong sa kanya na maging pamilyar pa sa kabundukan. Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang mga kasama sa sobrang pagkabigla sa kanyang mga sinabi, habang ang leader na si Wonjin ay tahimik lang na nakikinig. Masasabi nga raw na isang pagyayabang ang mga salita ng ating bida, pero seryosong pinag-isipan ng leader ang mga sinabi nito, at dahil si Yeon Myung ang nakasira ng ilusyon ni Chang Shin kanina, ay isang magandang pagkakataon nga raw ito para matiyak ang abilidad ng binata. Samantalang pinag-iisipan pa ng leader ang mga sinabi ni Yeon Myung, ang mga kasama naman ng binata ay halatang hindi masaya sa kanilang narinig kaya't pinagtulungan nilang pagsabihan ang ating bida. Maya-maya pa ay nakapagpasya na ang leader, at habang patuloy pa rin ang grupo sa pagkastigo kay Yeon Myung, ay sinabi nitong maaaring manatili sa isang mansyon ang ating bida kung malalagpasan niya ang isang pagsubok. Pero kailangan naman daw niyang ihanda ang sarili sa maaaring mangyari sa kanya, sakaling hindi siya makapasa sa mahirap na pagsubok na nakahanda. Mabilis na naghanda ang lahat para sa gagawing pagsuri sa kakayahan ni Yeon Myung, at ipinaliwanag ng leader na sa tulong ng kanyang mga kasamahan ay paliligiran nila ang binata, kasunod nito'y hahagisan nilang lahat ng mga lihim na sandata ang binata. Matatapos ang pagsubok kung matagumpay na masasalag ng ating bida ang lahat ng mga pag-atake, o kung maiiwasan niya ang mga ito sa loob ng 5 hakbang. Mahirap ang pagsubok na hinanda ng leader para sa binata, pero mas lalo pa itong magiging komplikado dahil kailangan ni Yeon Myung na gawin ito habang nakapiring ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay handa na ang ating bida, at nakapwesto na rin ang mga miyembro ng brigada na magpapakawala ng iba't ibang uri ng patalim sa kanya. Bago pa man mag-umpisa ang pagsusuri ay ramdam na ng mga kasama ni Yeon Myung ang tensyon sa paligid, bukod pa rito ay walang gumagalaw sa mga miyembro ng brigada, na labis na nakadagdag sa presyon kaya't sa tingin nila ay imposible ngang makapasa sa pagsubok na ito. Maya-maya pa ay nagsimula na ang mga kasama ng leader, at naghagis ng di mabilang sa dami na iba't ibang uri ng mga patalim sa kinatatayuan ng binata. Nanatili namang kalmado si Yeon Myung habang hinihintay na makalapit ang mga patalim sa kanya, at nagawa pa niyang bilangin ang lahat ng mga ito. Bagamat umabot sa mahigit 150 patalim ang papalapit sa kanya, hindi naman daw mahirap ang ipinapagawa ng leader, sabay kuha ng binata sa punyal na nakatago sa loob ng kanyang damit. Marami ang nakakalimot na ang martial arts ay hindi lamang tungkol sa mga teknik na nalalaman ng isang individual, naglalaman din ito ng malalim na pagkaunawa ng isang martial artist sa paggamit ng kanyang sandata. Isa sa mga simpleng prinsipyo ng martial arts ay ang fundamental na kaalaman sa pag-uugnay ng mga bagay sa sarili nitong sandata, na siya mismong ginamit ng ating bida para magawa ang pagsubok.
Gaya ng isang magnet, mabilis na dinala ng punyal ni Yeon Myung sa iisang direksyon ang lahat ng mga sandatang inihagis sa kanya, at sa isang pag-atake lang ay matagumpay niyang sinalag ang mga ito. Para sa katulad ni Yeon Myung na matagal nang naunawaan ang mga prinsipyong ito gamit ang kanyang espada sa nakaraan niyang buhay, ay isang simpleng pagpapamalas lang ito ng kanyang abilidad. Pero para sa mga martial artist na sa mga teknik lang umasa at hindi naunawaan ang fundamental na ito, ay isang nakamamanghang pangyayari ang kanilang nasaksihan. Hindi naman lubos maisip ng leader kung paanong sa isang pagkilos lang, ay nagawa ng binata na papuntahin sa isang direksyon ang lahat ng mga lihim na sandata, at pagkatapos ay itaboy ang mga ito ng ganun kadali habang nakapiring. Maging ang mga kasama ng ating bida sa grupo ay nanlaki ang mga mata sa kanilang mga nakita, sabay tanggal ng binata sa kanyang piring at tinanong sa leader kung sapat na ba ang kanyang ginawa para makapasa. Pero abala pa rin si Won Jin sa pag-unawa sa mga nangyari, dahil kahit siya raw mismo ay hindi kayang gawin ang ginawa ng binata. Maya-maya pa ay ilang beses na tinawag ni Ijon ang kanyang atensyon, at nang tila matauhan na ang leader ay mabilis nitong sinabi na nagawang makapasa ng binata sa kanyang pagsubok. Dagdag pa niya na sinabi sa kanyang sarili, ay mukhang may isang halimaw na lumabas mula sa kanilang angkan na magpapaganda ng takbo ng kompetisyon. Matapos sabihin ng leader ang resulta ay mabilis na nagsalita ang grupo, at sinabing wala naman daw sigurong balak ang binata na iwan sila at mamuhay ng masarap na mag-isa. Pero iba ang nasa isipan ng ating bida, at habang nakatingin sa kanyang mga kasama ay sinabi nito na siguradong maraming masasarap na pagkain sa mansyon na kanyang titirahan, na para bang iniinggit pa nito ang grupo. Nagwala sa galit ang binibining si Mirio habang pinipigilan ng mga kasama, dahil mukhang wala talagang balak si Yeon Myung na isama sila, at ang ibig sabihin nito ay kailangan nilang mabuhay sa gubat sa loob ng isang buong taon. Samantalang pinapanood ng leader ang kanyang grupo ay masaya siyang malaman na hindi nawalan ng pag-asa ang mga kasama ng ating bida, pero ngayon pa lang ay alam na rin niya kung sino ang mananalo sa kompetisyon. Dagdag pa niya, mukhang ang ating bida na raw ang magiging susi sa muling pagbangon ng angkan ng mga tang. Makalipas ang ilang buwan, sa malalim na parte ng kabundukan, ay may 3 lobo na abalang kumakain ng isang patay na hayop. Maya-maya pa ay nakaramdam na ng kakaiba ang 2 lobo at bigla na lang bumagsak ang mga ito, habang ang isa naman ay nagtataka sa mga nangyari. Ilang saglit pa ay bigla na lang lumitaw mula sa itaas ang 3 kasama ng ating bida, hawak ang kani-kanilang mga patalim ay mabilis nilang hinuli ang natitirang lobo. Ilang oras pa ang nagdaan, sa loob ng isang kuweba, ay masayang nag-uusap ang 3 tungkol sa matagumpay nilang paghahanap ng makakain ngayong gabi. Kung ipagpapatuloy nga raw nila ang ganitong klaseng paraan ng panghuhuli, ay siguradong malalampasan nila ng maayos ang 1 taon ng pagsasanay. Pinuri ng isa't isa ang kani-kanilang mga kakayahan na naging susi sa tagumpay, pero baka sa kanilang mga mukha ang hirap na dinanas bago nila nagawa ito. 4 na buwan ng araw ang nagdaan mula nang magsimula silang magsanay, at sa unang araw pa lang ay isang malaking oso na kaagad ang kanilang nakatagpo. Naging abala ang grupo sa pagtakas mula sa mabangis na hayop, at wala rin silang mahuli para maging pagkain kaya't mga halaman na lang ang kanilang pinagtiyagaan. Naiyak naman ang 3 nang sa wakas ay nakahuli na sila ng isang kuneho, bagamat labis silang nahirapan ay nagawa rin nilang makahanap ng ligtas na matitirhan. Sa kanilang naranasan ay hindi tuloy maiwasan ng binatang si Ijon na isipin kung ano na ang lagay ni Yeon Myung, at sinabi na siguradong nabubuhay ng masagana ang binata sa mansyon. Hindi naman nagustuhan ng binibining si Mirio ang mga sinabi ni Ijon, at galit na sinagot ang binata na huwag nitong banggitin man lang ang pangalan ng ating bida. Dagdag pa niya, sigurado raw na walang ibang ginagawa ang binata kundi maglibang at magpasarap lang, kaya't pag natapos na raw ang kanilang pagsasanay ay sisiguruhin niyang pagsisisihan ni Yeon Myung ang ginawang pag-iwan sa kanila. Pero base nga raw sa ipinakita ni Yeon Myung bago sila maghiwalay, ay imposible para sa kanila ang maabot ang level ng ating bida, at kung ipinagpapatuloy pa rin daw nito ang pagsasanay ay siguradong mas malakas na ito ngayon. Sandali naman tumigil ang dalawa sa pag-uusap, nang mapansin na nawawala na ang mga karne na kanina pa nilang hinihintay maluto. Mabilis na lumingon sa kanilang likuran ang dalawa, para tignan kung anong ginagawa ng kasama nilang kanina pang tahimik, at tumambad sa kanilang harapan ang busog na binibini, at habang nakahiga ay nagpasalamat pa ito sa masarap na pagkaing inubos niya mag-isa. Labis ang galit ng dalawa niyang kasama,
At habang may hawak na mga patalim ay tinanong pa ni Yuri kung bakit hindi raw maganda ang tingin nila sa kanya, na siya namang lalo pang nagpainas sa dalawa. Sa kabilang banda, sa loob ng mansyon sa isang parte ng kabundukan na nagsisilbing kuta ng brigada, ay nagsasanay ang ating bida sa tulong ni Wonjin at mga kasamahan niya. Gaya ng naunang pagsubok sa binata, ay napapaligiran ulit siya ng mga miyembro ng brigada habang may hawak-hawak na sandata ang bawat isa. Maya-maya pa, sa utos ng leader ay sinimulan na ng mga lalaki ang pag-atake kay Yeonmyung, pero mabilis niya ring naiwasan ang unang dalawang miyembro na umatake sa kanya. Habang nasa ere pa ang kalaban matapos niyang umiwas, ay mabilis na kumilos ang binata para maglunsad ng pag-atake pabalik sa mga katunggali. Sapol sa mukha ng isang malakas na sipa ang isa sa mga lalaki, pero hindi nila pinansin ang kasama at nagpatuloy pa rin ang iba na sama-samang umatake laban sa ating bida. Pero alam ni Yeonmyung na hindi sapat ang ginawa niya para mag-alangan ang brigada, at inasahan na niyang may matibay na pag-iisip ang mga ito sa dami na kanilang napagdaanan. Nagtaka naman ang mga lalaki nang bigla na lang naglaho ang ating bida sa kanilang harapan, matapos ang sabay-sabay na pag-ataking ginawa gamit ang kani-kanilang mga patalim. Ilang sandali pa ay bigla na lang lumabas si Yeonmyung mula sa itaas ng mga lalaki, sabay kuha nito sa kanyang sandata na nakatago sa loob ng kanyang damit. Matapos ilabas ang tila basampung singsing ay mabilis niya itong isinuot sa kanyang mga daliri, sabay sabing oras na raw para subukan ang pinakabago niyang teknik. Mabilis namang naghanda ang mga lalaki sa paparating na pag-atake ng binata gamit ang kanyang bagong teknik, pero nagtaka ang mga ito nang ihagis ni Yeonmyung ang kanyang mga sandata sa kalagitnaan ng kanyang atake. Tila ba naging kampante ang mga lalaki dahil nawala na raw ng sandatang hawak ang ating bida, pero mabilis din itong napalitan ng pagtataka ng tamaan ang isa sa kanila ng mabilis na bagay. Walang ideya ang brigada kung paano ito nagagawa ng binata, pero isa-isa silang tinatamaan ng sandata, at wala silang magawa dahil masyadong mabilis ang mga ito. Maya-maya pa ay inilabas na ng ating bida ang huling bahagi ng kanyang atake, at nang tumama ang mga ito sa kalaban ay nagliparan silang lahat sa teknik, na tinawag ni Yeonmyung na Whirling Line Frenzy Dance. Nanlaki ang mga mata ng leader sa gulat, hindi ito makapaniwala na nagawang talunin ng binata ang lahat ng kanyang kasama sa isang iglap lang. Bukod pa rito, ay perpektong na-control din ng binata ang lakas ng kanyang malawakang pag-atake, kaya't hindi masyadong nasaktan ang brigada at kaunting mga sugat lang ang kanilang nakuha. Hindi tuloy napigilan ng leader na itanong sa binata kung siya ba ang may likha sa teknik, at nang sumagot ang ating bida na siya nga ang gumawa nito, ay pinuri niya ang binata dahil mahihirapan nga raw ang kahit sino na makatakas kapag nahuli ng mga sandata. Tinanong din ni Wonjin kung ano ang ipinangalan ni Yeonmyung sa kanyang bagong teknik, at mabilis niyang sinagot ang leader na Whirling Line Frenzy Dance ang itatawag niya rito. Naunawaan naman ng leader kung bakit ganito ang naging tawag ni Yeonmyung sa kanyang bagong teknik, pero sa tingin niya ay maraming enerhiya ang kinakailangang gamitin ng binata para gawin ito, kaya't tinanong niya rin kung paano niya ito nababalanse. Sumagot naman ang binata na humingi siya ng libro tungkol sa mga teknik sa mata, at gamit ang dalawang teknik na kanyang natutunan sa libro, ay nakatulong ang mga ito sa pagbuo ng ginamit niya kanina. Pero hindi nga raw kumpleto ang isa sa mga teknik sa mata na kanyang nabasa, kaya't hindi niya ito inirerekomendang gamitin ng binata. Nagulat naman ito nang sumagot si Yeonmyung na natutunan niya na ang teknik na sinasabi ni Wonjin, pero isa nga raw sa pinakamatandang teknik ng angkan ang tinutukoy ng leader kaya't imposible raw na mangyari ito. Nagpatuloy ang binata sa pagpapaliwanag kung paano niya ito nagawang matutunan, at kahit nga raw nawawala ang ilang mahalagang impormasyon para makumpleto ang teknik, naunawaan niya naman daw agad na isa ito sa mga pinakalumang paraan ng mga tang. Gamit ang nasabing teknik, ay nagagawa niyang patamain ang kanyang mga sandata sa lokasyon na gusto niya, kaya't sa pamamagitan nito ay nababawasan ang enerhiya na kinakailangan niyang gamitin sa tuwing gagawin ang Whirling Line Frenzy Dance. Dahil sa mga sinabi ng binata ay wala na raw talagang hindi ito kayang gawin sabi ng leader, kaya't hindi na rin daw siya magugulat kung may gawin pa itong kakaiba sa susunod na pagkakataon. Maya-maya pa ay ibinalita na ni Wonjin sa binata na pupunta na ang kanyang mga kagrupo sa susunod na 2 buwan, para gawin ang kaparehong pagsubok na kanyang ginawa. Sa katunayan nga raw, ay mataga nang napatunayan ng 3 na karapat-dapat na nilang gawin ang pagsubok, ngunit hindi nila ito agad ginawa at sa halip ay nagpatuloy pa rin sa pagsasanay para lalong pang lumakas.
Natuwa naman ang binata sa ibinalita ng leader, at sinabing nasa sabik na siyang makita kung gaano nakalakas ang kanyang mga kaibigan. Ngayon lang nalaman ni Wonjin na nag-aalala rin pala ang binata para sa kanyang mga kasama, pero hindi na nito sinabi kay Yeonmyung kung ano ang naging motibasyon ng mga kasama niya sa pagsasanay. Ilang sandali pa, habang nakatingin sa langit ang ating bida ay muli nitong naisip ang mga nangyari sa nakaraan, kung paanong ang kanyang master lamang nakilala sa tawag na Sword Ghost ang kaisa-isa niyang koneksyon. Pero sa kasalukuyan niyang buhay, sa kabila ng mga ginawa niya ay nakakatagpo pa rin siya ng iba't ibang klase ng tao, na matatawag nga raw niyang parte ng isang normal na buhay. Hindi maipaliwanag ng binata ang kanyang nararamdaman pero isa lang ang sigurado, gusto niyang makita ang mga kasama sa lalong madaling panahon. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang nakatakdang oras, para pumunta ang grupo sa lugar kung saan nananatili ang ating bida. Sa unang araw ng kanilang pagsasanay ay mga baguhan daw silang lahat, pero ngayon, makalipas ang buong taon ng mahirap na pagsasanay ay nagkamit na sila ng mas malakas na abilidad. Dagdag pa ni Mirio, ay nasa sabik na siyang makita ang ating bida para gantihan ito sa kanyang mga ginawa. Habang si Yuri naman, ay sinabing hahatiin niya raw ang ulo ng binata sa sandaling makita niya ito. Hindi naman nagsalita ang binatang si Ijon pero bakas rin sa mga mukha nito ang galit sa ating bida, sabay sigaw ng tatlo na pabagsakin si Yeonmyung. Hindi tuloy maiwasan ng bantay na matakot sa kakaibang ikilos ng grupo, habang naglalakad ito patungo sa lagusan na magdadala sa kanila sa mansyon. Ilang sandali pa ay nakarating na ang tatlo sa lokasyon ng binata, at agad nilang tinawag ang pangalan ng ating bida pero walang sumagot sa kanila kahit isa. Nagtaka ang dalawang binibini kung bakit tahimik ang buong lugar, kaya't nasabi pa nila na maaaring tumakas na raw si Yeonmyung, at labis ang panghihinayang ni Tang Yuri dahil nais nga raw niyang wasakin ang ulo ng binata. Maya-maya pa ay napansin na ni Mirio na kanina pang tahimik ang binatang si Ijon, kaya't mabilis itong lumingon sa kanyang likuran para makita ang ginagawa ng kasama. Pero laking gulat ng dalawang binibini nang makita ang ating bida, na nakatingin sa kanila habang nakangiti at nakaakbay pa sa naninigas sa takot na kasama nila. Nagtago nga raw ang binata para gulatin ang mga kasama sa kanilang pagdating, pero siya raw ang nabigla sa kanilang mga sinabi. Habang may malaking ngiti sa kanyang mukha, ay ipinaulit niya sa dalawang binibini ang sinabing gagawin daw nila sa ulo niya. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.